Guys, another revelation again. So, ang talking na to is, wow, excited ako sa magiging love life ko. Kung sakaling merong ang makakapag go straight forward to para i-accept yung relationship with me. Kasi for sure, takot sila. Hindi naman ako nangangain. Nang susunggab lang po. So, tuturuan kita kung paano ka mag-toward sa kanya. Parang dalawang tao, no? Parang actually, ako mismo, na parang si God, tinitingnan ko yung sarili kong buhay, na siya, tinitingnan niya yung sariling buhay ko, sariling buhay nyo. Weird. Ako mismo, ang excited. Kasi alam ko personality ko eh. So, sasabihin ko na kung anong ayaw at gusto ko. Well, okay lang sa akin yung diretsuhan. Pero, yung sabihin man lang niya yung intention niya. Hindi yung ipapakita niyang ang intention niya lang is parang may makuha sa'yo or nakita sa'yo na katulad sa materialistic world, di ba? Tingin talaga nila sa atin na parang walang problema is may pera. Ako din, nahihirapan ako sa pera, pero may paraan nga, nasasabi nila, spirituality, di ba? To maintain your peace within. Kaya yun yung ibang topic ko, kung nakikinig, yung, yung iba. Kasi through browsing my old videos, paunti-unti siya nagkakaroon ng views actually. Dati isa, dalawa, wow! Hindi lang true watch to watch. Kasi kahit nakikipag-watch to watch ako nun, umaabot lang siya hanggang 10 na tao or 8 ganon. Wow! Excited ako ah. Kung pero pag walang mag person nun, hi! I'm so happy to be single. Okay na forever. Kasi ang tas ng pangarap ko eh. So, sabihin mong kumikita ng pera, pero madami namang utang na binabayaran. Hindi pa as in nakaluwag-luwag na sasabi nila at nakahinga. Wala naman sa atin, 'di ba, na ordinaryong tao. Ang no choice na pagsisimulan natin is umutang. Palaguhin 'yun. Kung ano mang saan mo gagamitin. Madaming paraan naman, business, farming, at kung ano pa dyan na pwedeng pagsisimulan para palakihin yung inutang na yan. Parang ganun yung ginawa namin. So, andun pa kami sa process na binabayaran pa yun. Kaya as in, just parang eksakto lang sa needs. Yun na yung pinaka-importante. As in, wala ring kahit konting extra. Kasi meron din kaming mga kasama, I mean, sa bahay. Mahilig kami ano ng mga alaga. So yan. At dahil sa healing and pains and traumas na salat na sinasabi nila galing sa kulang, parang nag-a-adjust din kung paano mag-budget, saan ilalagay, ganito ganyan. Para hindi basta-basta mawala. Parang yun yung tinuturo din sa healing.
kung hindi masyadong yung nahahawakan na pera nung nag-aaral ka or nung ano, kahit hindi ka nag-aaral, pag darating yung pangarap mo na magkaroon naman ng yung time na cash in, tapos ang daling mag waldas na sasabi nila, pero madali ring pumasok na at least nakakaipon ka na ng malaki-laki na meron ka ng ibubulsa, hindi katulad now na wala pa. OMG, excited ako. So nabanggit ko din sa videos ko na past, di ba, na pwede pala akong maging babae. Pag lalaki ako, pwede ako maging lalakero. Wait, babaero pala. Tapos pag babae ako, pwede akong maging lalakero. And yun pala ang lagi kong naririnig na bisexual din ako. Bakit kaya na sinasabi sa harapan ko yun? Ilang beses ko din kayang narinig yun. Oh, pinaramdam dahil sa giving message na yung purpose na to na binigay ng Diyos, kasi for sure ito yung isa sa purpose ko, may ipaliwanag, may sabihin, may explain, na pinaramdam sa akin kung paano maging isang lalaki. Kahit yung desires nila sa babae. Ang lakas, ha? Yung pagsabihin mong blast. Pero pwede nga kontrolin. Kaya yun pala yung sasabi nilang bye. Siguro yung kung anong pakiramdam ko ngayon, ganun din yung ano ng saloobin ng isang lalaki. It's, ang hirap ibaba yung guard na sasabi nila. So, yun yung parang tinutukoy natin na babae as pride. Hindi. Meron silang takot din bilang isang lalaki. Meron din silang kinukonsider katulad nating babae. Pero ang hirap nilang ibaba yun. Kasi sa takot din, sa worries. Sa ating babae, mas vulnerable kasi tayo. Kaya ang bilis ibaba yun. Yun lang, dahil sa purpose na to, at ewan ko ba kung anong tingin nila sa akin sa up and down. Na kung nalaman nila mabait ka, well, yun naman lagi ang notions nila sa mababait. Uto-uto. Madaling, ewan ko lang kung ganun yung intentions ng iba, pero hindi naman siguro. Yun lang, trust issue talaga. Kailangan lahat na makikisalamuha sa'yo, babae man or lalaki, kahit family, trust issue. Yan ang medyo winiway ko para hindi mapunta lahat doon sa trust issue problem. Kasi baka minsan di misunderstand me, I can say. Huy, excited ako. Pero okay lang din naman kung may partner, basta yung partner na yun is makakatulong para i-build yung pangarap na yun. At hindi maging against dito sa purpose na to. Yan yung pinakalas na binanggit ko, di ba? Kasi pag magkakaano ako ng partner na mag-a-against dito sa ginagawa ko to, automatically nagkaroon ako ng partner na kaakilap ng hinil ko yung bloodline curse na nangyayari sa generational. Nagkakaroon sila ng karmic relationship.
And of course, consider niya na maraming titingin kasi magsimula. Ano ba yan? Magsimula ngayon na single pa nga lang ako eh, di ba? Minamata na. And sabi ko nga, sa ganito na gumagawa ng ganito or nag-share kahit physical nga yung mga shares and daming mock in persecution na nangyayari sa kanila sa pagnaknak ng door, tapos tatanungin lang kung pwede silang mag-service. Kaya siguro umuunti na yung mga ganun na pumupunta sa mga bahay-bahay para ipurso na mag-share ng mga biblical words. For sure, umunti ng mga yun. Parang naumay na sila or nadismaya. Yan, yung dismay na yan. Isa yun sa medyo natin. Ang cute-cute talaga ng Violet. Conditioner actually to Yung pampatanggal, pag nag-bleach ka is, dapat tatanggalin niya yung yellowish, pero kumapit sa hair ko. So, yun na lang ang pinag-ano ko, kaysa masayang. Pinag-hair color ko kasi gustong-gusto ko ng lavender. Kaya ayan, hindi masyadong yung iba. Kasi inalternate ko naman kasi. Dito, nilagyan ko ng violet, hindi dito, pero nung winash ko, parang nalagyan naman na lahat. And, kita naman na hindi nalagyan yung iba. Nagkaroon tayo ng patalastas. So, ayan, lalagay ko din yung link dyan. Mga purple hair color. Kasi pwede mag-affiliate din actually dito sa YouTube. Bagong features nila. May basket dyan sa baba na maipapakita. Yellow basket din. Parang TikTok lang. So, tignan natin kung magkakaroon ka ng relationship. Sinasabi ko sa sarili ko And parang for sure, kasi we represent or I represent something na parang may nakaka-relate sa akin through personality bilang isang babae. Na parang, ba't ang hirap nila magkaroon ng relationship kasi ang dami nilang kino-consider, di ba? Katulad ko, kung papatol ako sa ganito na lalaki, ganito ganyan, ang dami mong i-consider. Parang tinuturuan din ako nitong awakening, enlightenment, healing, na paano i-consider yun. So, kailangan talaga natin yun. Yung healing na yan. Paano tumingin through emotional knowledge kung sino ang genuine at hindi. Maganda man ang mukha or hindi. Kaya tinuturuan ka ding hindi dapat doon tumingin, kundi kung anong nasa loob niya. Parang pinapalakas niya kung yun yung pinaniniwalaan mo na dapat yung kung anong nasa loob. Pinapalakas niya kasi minsan kahit hindi ka maniwala na hindi ka tumitingin sa mukha, experience talaga sa'yo na sigurado ka na hindi talaga mukha ang tinitingnan mo. Papa-experience sa'yo yan. Hanggang ma-realize mo na, hala, sasabi-sabi pala ako ng ganun isa din pala ako. O yan. Nagsabi na ako ng basta totoo. Of course, single kasi single ako. And meron naman yung mag-a-act na single, di ba? Kaya kailangan natin yung emotional na yan. And merong plus sweet talker pa. Mag-ingat-ingat tayo doon. Kaya nga, meron tayong tinatawag na emotional knowledge para
na nakaakilap na yung instinct, discernment, guts, intuition doon. Para mahanap mo talaga yung the right person sa'yo, babae ka man or lalaki ka. Kahit hindi perfect. Kasi wala naman talagang perfect. Kahit sa healing, sabihin mo nag-heal ka, meron pa rin yung matitrigger at meron pa rin yung hindi kasi nagtutowards ka eh. Kung bata ka pa ngayon, tapos maaga kang nag-healed, nag-a-adult ka, di ba? Merong na-form na pains and traumas habang tumatanda ka. Kaya, i-maintain mo lang yung paano ka nag-heal ulit dati. Or, sabihin mo kahit araw-araw or pag naalala mo, tapos mag-reflect ka, mag-mesmerize, ano ba? Mesmerize, I mean. Uy. Kasi meron namang minsan yung, oh my God, yung sasabihin sa'yo na, halika nga dito. Umayka, which is an Ilocano word for halika nga dito. Yun sana yung babanggitin ko kanina, yung umayka. Halika nga dito, gusto ko akong makilala. Medyo, ano tayo doon, diretsuhan na iba na yun. Dapat meron pa rin yung respect, yung boundaries of being different kind of gender. Mapapansin mo yun sa isang lalaki na may respeto kung paano kanya itrato. Yan. Kung pabara-bara, minsan dahil sa pabara-bara na yun, kaya kailangan nating i-consider yung manners, attitude, quality na tinatawag nila. Kung anong galaw mo sa harap. Kahit mabait ka, kung nadismaya ka doon, parang ang dali ko madismaya doon sa part na yun. And, energy reads naman eh. Tingnan mo nga, sinasabi nila sa akin na bi din ako. What? Girl po ako. Straight. Alam ko, dahil lang siguro doon sa experience na yun na pinaramdam sa akin kung paano maging spirit knows. Totoo talaga yun. Lalong-lalo yung we revolve in one energy. Oh. May prospect na ba tayo? Medyo. Pero okay lang pag single tayo. Magagawa ko yan, magagawa ko ito, kung meron na akong fans. Mas makakagalaw ako ng ganito, ganyan. Pero okay lang din naman. Parang tignan natin yung sarili natin na hindi tayo sanay sa isang relationship. Kasi hindi ko talaga alam ang gagawin ko kahit makipag-date sa isang lalaki. Pero ngayon, meron na true feelings. Dati hindi. Na hindi ko nakikita yung sarili ko na magkaroon ng ganyan-ganito. Na kung may lumalapit sa akin, kung ayaw ko talaga. Pero ngayon, parang naano na yung guard na yun na kahit ayaw ko, tignan ko muna. Malay mo baka yun yung the right person. Yung may nabibreak na wall na dapat i-consider. And dapat i-consider mo din yung feelings ng the other party na yun. Hindi lang yung own feelings mo. Kasi minsan yung kinoconsider lang natin. Yung feelings lang natin. So, yan. Pero, na-try ko na yung in love na in love. Yun
Love of my life. Lalaki siya ah. Lucky! Ay, hindi kita. Ayun. Cut actually yung ano. Ewan ko ba, gustong gusto. Kahit ano kasing gawin ko sa kanya is kwan. Pero, sa tingin ko yun yung ano, ng love din. Na affection na tawag nila. Kaya minsan siguro sa pinapakasalan nila yung ano, y- pinapakasalin na yung mga alaga nila. Marami tayong nakikita nga na sa social media ng ganun kwento, di ba? Or pinapakasalan nila tong bagay na to, kahit upuan. Maraming kwentong ganun. Aware naman ako na ako ay tao, siya is yung magkaroon tayo ng awareness na ganun. Kasi pwede pa rin namang magsama ang pagmamahal. Alam ko naman din na nabavibe ko sa aking alaga na mahal niya ako and nag-clash, nag-ano siya. Kaya yung bonding namin, 'di ba? Sa tinginan lang nagkakaintindihan. Yun yung kaya yun siguro tinatawag nilang yung nakakaintindi ng animals na mga tao. Ano kasing tawag doon? Nakalimutan ko na. Comment down. Na kung anong kahit ihag ko siya ng pag ano na para maiipit na siya, okay lang sa kanya. Kahit iganon-ganon ko sa kanya, okay lang sa kanya. Habul-habulin ko siya, okay lang sa kanya. Well, as in, ako na, kasi, ang daming tao na humahad lang at hindi sa kung anong parang connection na mangyayari, which is the divine feminine and masculine. Divine masculine, I mean. Na magka-come together. At meron din, basta merong mag-a-against and merong mag-a-agree. Kahit sa messengers and tarot readers na dumadaan sa aking FYP. Kung merong sample, kung merong magpapapansin sa'yo, is may mga kasama siya. Merong, ewan ko, parang may tumutulong at may hindi. Weird. Parang ganun. Nasa, yung sample ko. Or kung may nakilala ka, tapos nagpapakilala pa lang sa'yo, tapos may dumating na tao na nagkwento about relationship nila na ganito, ganyan, na lalo-lalo sa relationship problem, parang nag-a-against yun sa relationship na parang mangyayari sa'yo. At parang nag-a-agree. Depende sa'yo kung paano mo i-wait. So, kailangan mo yung emotional knowledge, instinct, intuition, guts, para kasi ikaw ang magdi-decide kung mag-a-agree ka sa relationship na yun or hindi. Yun yung gift ng Diyos. Pero, huwag kalimutang i-pray na genuine pa din yung relationship na darating na yun. Or kung boyfriend mo man siya ngayon or girlfriend mo siya ngayon, i-pray na kung talaga ba siya. Kasi hindi naman na ako nag-against kung
meron kang boyfriend or girlfriend, tapos ginagawa nyo na yung last na yan. Basta, naturo na ang dapat maturo. I-accept na lang yung accountability na yan kung nangyari na. At i-accept ang Diyos para malinawagan na sasabi nila. Pero bilang isang magulang, kung may magulang na nanonood, simulan mo na ngayon na i-welcome yung pagtuturo of values like characteristic, manners, attitudes, qualities, yung tama. Kung lalaki siya, kung paano dapat, kung the right age na teenager siya, ang gawin niya, lalong-lalo kung gusto niya magkaroon ng girlfriend or babae parang the other way, which is bilang isang babae, anong titingnan niya kung etc. Through your experience din naman, i-relate mo. Kung gusto niya magkaroon ng boyfriend, kung anong dapat niyang i-consider. And, huwag kakalimutan ang the 10 Commandments. Kasi, ganun naman na ang buhay ngayon eh. Alangan na, isaksak natin na ipilit natin. Kaya nga sabi nilang, paunti-unti meron yan. May result. Dati nga hindi ako naniniwala na hindi mangyayari eh. Pero, sabi ko nga, kahit unti lang nanonood sa akin, wow, malaki na yung improvement nun. Pero yung mahirap lang talaga yung leadership. Tignan mo nga sila. Sila din mismo nahihirapan sa ginawa nilang sistema. So, sa relationship through a person na lang dito sa mundo, prayer na lang ang bibigay na lang natin sa kanila para maayos yung paano nila itrato tayo, kasi importante nga naman talaga yun, through manners, attitudes, qualities, characteristic, accountability, kasi wala sila, dapat magkaroon nun para mag-lead sila ng tama. Kasi pag walang accountability, kahit sarili mo nga, lahat ng ginagawa mo is walang mali. Maghanap ka na lang ng i-blame, i-deny mo. O, di ba? So, tingnan natin kung may lalapit. Nasa public naman na ako eh. Hindi katulad na dati nasa bahay lang. Kung merong lalakas ang loob na, kakausapin ako. At hi! Pati nga, yung sinasabi nilang same-sex relationship, ay ganun pala yun. Kaya merong ganun. O, diba? Kahit through feelings or through the brain na pinakita sa'yo, maiintindihan mo kung bakit pala may ganun. Boys ha, hindi to para mag-strict sa inyo. Nagpapapansin lang para iayos niyo yung mga sarili niyo naman sa aming mga girls. Ayaw na namin masaktan ng paulit-ulit. As alam namin na kayo din naman. And huwag naman laging intentions lang ang tinitignan nyo sa amin. Ibibigay na nga namin lahat-lahat, yung pag-vulnerable, etc. Pati ba naman yung simpleng hiling lang, na kung gusto magpag-relationship sa amin bilang lalaki,
Dapat yung talagang totoo, genuine. Hindi dahil may nakita ka na ganito ganyan. Kasi oo, mahirap ang buhay. Digger tayo lahat sa kung anong bagay. Pero okay lang na maging digger para, parang ako, alam ko digger yung sinabi ko eh. Na, dapat may good intention yun. Na kahit may nakita siya sa akin, tutulong siya. Hindi yung intention na, pupunta ako dito sa taong to para hindi ako mahirapan. Yun ito. Kasi ang isang relationship, maghihirap talaga boss, magtutulungan. Ako din naman ang gusto kong hanapin na partner is yung tutulong ako na i-build yung pangarap na yun para sa mga anak na mabubuo. Simple lang naman yun eh. Hindi napakataas. The wrong way of digger yung tinutukoy ko. Dalawang klase ng digger na tinatawag nila. Digger tayong lahat. Pero may good intention, may bad intention. Kasi paano naman kung yung magiging partner ng isang babae, kasi babae din ako, is yung maghanap ako ng masipag na babae kasi alam kong ito, kung dyan lang ako na sasabihin ko sa kanya na pagod ako. Yung pagsasabi ng pagod ako, yung magiging forever na kahitata na lang doon. Tapos pag may hindi magre-realize ng kung paano tulungan yung babae. No. Kaya kayong mga babae, yun yung tinitignan din nila, yung validation, yung tinatawag nilang kailangan kita, huwag kang aalis sa tabi ko, parang yung ganun. Minsan yun yung tinitignan ng lalaki or babae na may nalalaman na ginagamit sa hindi mali. Parang yung itong tinuturo ko, alam actually nila. Yun lang ginagamit sa mali. Kaya mag-shift yan. Yung mga ganong gift pupunta sa the righteous one. Kasi may mga lalaki na karapat dapat pero biglang nawalan sila ng courage and confidence. Dahil dun sa mga umabuso ng mga gift nilang yon. Dahil din sa pain syndromes, kaya na parang natanggal sa kanila yung mga ganun na part na kaya nilang ipaglaban kung gusto nila yung taong yun. True. At situation na rin. At sometimes age gap or sometimes boundaries na rin kung hindi sila nagkakaintindihan. OMG. Sino kaya? Younger sa akin? Or older sa akin? Mas, or same age? Mas medyo 50-50 ako sa old age eh. Nakakainis kasi yung ano eh. Feeling ko nakipag-relationship ako sa pag na, sabi ko nga na-reincarnate ako eh. Ng isang mas matanda sa akin na ang tingin ko is parang hindi siya nag-matured. Na ang tanda-tandangan lang niya is hindi pa
ganun mag-akto sa tamang edad niya. Nakakainis yung mga ganun. True, pag i-realize mo ngayon, nakaka-dismay, I mean. Pag sa younger than my age, okay lang din kasi bata-bata din naman yun. Basta makitaan mo yung determinasyon na yun. And same age, at least alam mo yung banda ng age mo. At age niya. O, di ba? Alam mo na yung age stage na yun. And wag bara ng bara. Girls, wag lang basta-basta paghihingin yung, alam niyo na, ibibigay agad dahil sa vulnerability at akala niyo, love na love niyo. Iwi niyo muna kung adoration ba talaga, lang ba yung feelings niyo sa kanya, or talaga bang love. Minsan, napapagkamalan nating yung adornment is love. Dapat kahit ina-adore nyo yung facial features, dapat tinitignan din yung loob. Kasi parang parehas nga naman talaga siya, yung adoration and love. Pero may pagkakaiba yan. Yung kahit yung adoration, may mapipintas ka. Pero yung love, yung pintas na yun, magiging maganda lahat. Kahit yung pangit na ugali, magiging maganda. May paraan naman yan. Kahit yung pangit na mukha, may paraan yan. At least mabait siya, ganito, ganyan. May determinasyon, ganyan. Di ba? Magiging maganda lahat. So, yung mga meron ng partner, kung pinipintasan niyo yung mga partner niyo, tanungan niyo sarili niyo, bakit pa nakipag-partner kayo sa kanila? So, start the healing through your pains and traumas. Ibig sabihin, meron. Make yourself the right partner and realize your partner that you are the right partner for him, which represents her or his. I mean, he or she. Yung him na yan, babae ka man or lalaki. Kasi pagkakaintindi ng iba is yung him is directly lalaki yun. Hindi po tinuro din naman, akala namin yun din nung high school ata kami noon. Mga second year ata yun or first year, na tinanong sa amin kung anong pagkakaintindi nyo ba sa him. English teacher ata yun. Lalaki. Hindi. Lalaki or babae yan. Oo nga naman. Pati yung man. Anong pagkakaintindi nyo ng man? Lalaki. Hindi. Babae yan or lalaki. It should be pag lalaki, men. Pag babae, women. Oo nga naman. Kahit sa sa social media, meron din palang nag-argue ng ganun. Nakikita ko minsan. Minsan, yung man or him, in-indicate na nilang isang gender yun. So, ayan. Abang-abang tayo. See you again in my next talking or podcast. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, and share. Comment. Pag-usapan naman natin yung kagustuhan natin. Kung babae ka, comment down. Pag lalaki ka, comment down. No? Wala naman nakakahiya. At least umaamin ka. Eh di pag mag-bash na about doon, di okay lang. Kasi feelings din naman yun. Intindihin na lang. So, see you again guys.